Hi guys, good morning. This is Jeff from the Escabel YouTube channel. And for today's vlog, i-check natin tong FD natin, no. Nagka-problema kasi ako dito kanina habang sinusundo ko si Macy's from BGC, no. May biglang lumabas na battery indicator doon sa dashboard. Panda rin natin. Andahan natin ng mga ilang minuto. So ayan, no, hindi nawawala yung battery indicator niya, no. So nag-research ako dito sa FD group sa Facebook, no, kung ano yung possible cause nitong pag-ilaw ng battery natin, no. Ang nabasa ko, possible sira yung alternator natin or mahina yung battery. So nag-search naman ako sa YouTube University kung paano mag-check ng bad alternator, no. I-apply natin dito. Let's see kung sira ba talaga yung alternator nito o battery. Let's go! So ayan lang natin siya umaandar, no. Kuha lang tayo ng tool sa likod. My God! Ayun pa tayo nagka-problema. Kuha lang tayo tools. Jeez. So, sabi dun sa napanood ko, no, habang umaandar, i-remove lang daw natin itong positive. So kapag namatay, it means sira yung alternator natin, no? Let's see. Let's check. Loko. Ayun. Ayun, namatay. Shit. Mukhang gastos ito. But anyway, ganun talaga. Ganun talaga ang buhay. Papacheck ko na lang muna to sa mga specialist, no. Meron naman malapit dito sa bahay. Pero sana bukas. Sana open silang, kasi holiday ngayon. Yari. Anyway, bago pa lumala, bago pa tayo itirik sa daan, so pa-check na natin. So let's go guys, samahan nyo ako, i-share ko sa inyo kung magkano yung ating magagastos sa ganitong issue ng Honda Civic FD. Let's go! And so guys, natapos na natin paggawa itong ating FD, no. Ayan, kung makikita nyo, nawala na yung ilaw doon sa battery indicator nya, no. Tapos lumamig na rin yung aircon, no. Kanina talagang mainit yung bunga ng aircon, no. Halos walang lamig. Tapos hirap na umandar. Tama nga yung pag-check natin, no. Sira talaga yung alternator. Dinala ko siya dito sa may malapit sa bahay na pagawaan, yung P3R, no. More on Honda brand yung ginagawa nila doon, no. Swerte na din at malapit tayo doon. So ayun, nagpabili na lang ako ng surplus, no. Legit Japan, no. Mas maganda daw yun kaysa doon sa brand new. Kapag nasira daw kasi yun sa surplus, which is magagawa pa. Ang ginastos natin for the alternator is 6,000 pesos, no. Including the shipment na yun, no, kasi pinadeliver pa natin dito sa lugar. Ang labor cost is 1,200, no? So around 7,200 yung nagastos natin para umokay yung sasakyan natin, no? So guys, hanggang dito na lang, no, yung ating vlog. Maraming salamat
sa panonood sa aking munting channel. Alright, bye-bye!